Naisip niyo na ba kung bakit ang isa sa mga pinaka-influential na teacher sa kasaysayan gumamit ng mga parang bugtong, mga kwentong malalim para lang iparating yung pinaka-importante niyang mensahe? Yan yung puzzle na susubukan nating buin ngayon. So, ito talaga yung tanong, di ba? Bakit hindi na lang niya sinabi ng diretso? Bakit kailangan pa ng mga parable, mga kwentong parang may code? Tara, subukan nating alamin. Okay, so para mas magets natin, i-picture nyo to ha, nasa may dalampasigan tayo ng Sea of Galilee. Ang dami-daming tao, as in crowd talaga yan. Para marinig siya ng lahat, si Jesus sumakay siya sa isang bangka. Tapos mula doon, nagsimula siyang magkwento. Pero hindi to yung typical na sermon na inaasahan ng mga tao. At dito na nga pumapasok yung unang part ng usapan natin, isang guro at isang bugtong. Titignan natin yung style niya ng pagtuturo, yung paggamit ng parables. Alam nyo, hindi lang to basta storytelling Para kang binibigyan ng puzzle na kailangan mong isolve. Ito, dito mismo sa mga salitang to, nagsisimula yung misteryo. Sabi niya, ang may pandinig, makinig. Ang dating yan parang, hey, hindi to para sa lahat. Para lang to sa mga seryosong gustong makiintindi. Kumbaga, isa itong invitation para mag-isip ka, para hukayin mo yung mas malalim na meaning. Okay, so ano ba yung laman ng mga kwentong to? Dito na tayo sa next part, mga kwento ng kaharian. Ano ba talaga yung topic niya? Anong point na gusto niyang iparating? Well, mapapansin nyo, may dalawang major themes na laging lumalabas sa mga parable niya. Una, yung paglago o growth, at pangalawa, yung sobrang-sobrang laking halaga ng tinatawag niyang kaharian ng langit. At ito yung perfect example, yung parable of the mustard seed. Isipin mo, yung butil ng mastasa, sobrang liit niyan, di ba? Halos hindi mo na makita. Pero pag tumubo, nagiging dambuhalang puno. So anong point? Simple lang, yung kaharian nagsisimula sa maliit, sa paraang hindi mo halos mapapansin. Pero yung paglago, grabe, hindi mo mapipigilan at magiging napakalaki in the end. Okay, let's switch gears. Tapos na tayo sa growth, punta naman tayo sa pangalawang tema, yung value o yung halaga. Ang message dito sobrang powerful. Sinasabi na kapag nahanap mo tong kaharian na to, bigla mong marirealize na wala nang hihigit pa dito. Handa mong i-give up lahat ng meron ka para lang makuha yon. Ganun siya kahalaga. Okay, so nakita na natin yung mga kwento, yung mga tema ng growth at value. Ngayon, sa part na to, pag unlock sa kodigo, babalikan natin yung pinakaunang tanong natin. Ready na ba kayo? Kasi dito na natin sasagutin kung bakit nga ba kailangan pa ng code, bakit kailangan pa ng misteryo. At alam nyo, hindi lang tayo yung nagtataka kasi kahit yung mga disciples niya, yung inner circle niya, nalito rin. As in, lumapit talaga sila sa kanya at prangkahang tinanong, bakit ka ba nagsasalita sa kanila sa ganyang paraan? At eto na yung sagot galing mismo sa kanya. At wow, ang linaw. Sabi niya, parang 2-in-1 yung mga parables. Kung bukas yung isip at puso mo, para siyang susi. Magbubukas yan ng pinto sa'yo. Pero kung sarado ka, kung ayaw mong makinig, para siyang pader. So at the same time, nagre-reveal siya ng katotohanan sa mga naghahanap, pero itinatago niya rin to sa mga ayaw talagang umintindi. Para mas mag-gets natin yung mechanics nito, tingnan natin tong explanation ng parable of the sower. Dito makikita nyo na bawat detail, yung seed, yung iba't ibang klase ng lupa, lahat yan may meaning, may katumbas na spiritual na konsepto. So yung hamon dito is para suriin mo yung sarili mo. Anong klase bang lupa yung puso mo? So yung paraan ng pagtuturo, may sinasabi rin tungkol sa itinuturo mismo. Dito sa next section natin, isang kakaibang uri ng kaharian, makikita natin na yung paggamit ng parables ay clue na rin sa kung anong klaseng kaharian ang tinutukoy niya. Ayon nga sa isang theologian na si Watchman Nee, kaya daw kailangan ng parables kasi yung kaharian na pinepresent ni Jesus sobrang layo sa ina-expect ng mga tao noon. Ang akala nila political kingdom, may army, may teritoryo, pero ang sinasabi pala niya ay isang spiritual kingdom. Isang bagay na binubuo sa loob ng puso ng tao. Dito sa chart na to, kitang-kita yung clash ng expectations. Sa isang side, yung inaasahan ng mga tao, political, military power, instant and obvious. Sa kabilang side, yung revelation sa parables, spiritual, panloob na paglago, nakatago yung halaga at para lang sa mga pusong handa.
Magkaibang-magkaiba, di ba? So saan ba patungo ang lahat ng kwentong to? May endgame ba? Yes. At yan ang pag-uusapan natin dito sa final section, ang huling pag-aani. Dito natin makikita yung ultimate conclusion ng mga parables. So to wrap it up, may tatlong key characteristics yung kaharian ng langit based sa mga parables. Number 1, growth. Nagsisimula sa maliit pero nagiging dambuhala. Number 2, value. Sobrang halaga nito, worth i-give up ang lahat. At number 3, judgment. May loong final separation, isang harvest kung saan inihihiwalay ang mabuti sa masama. At siguro, ito yung pinaka-takeaway natin sa lahat ng ito, na yung mga bagay na totoong importante sa buhay, di ba? Hindi yan yung mga pinaka-obvious, hindi yan yung pinaka-maingay. Madalas, yan yung kailangan mo pang hanapin, pag-isipan at pahalagahan ng husto. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Paano kung yung mga pinakamahalagang katotohanan ay sadyang hindi para sabihin lang ng diretsahan, kundi idisenyado para i-discover natin? Na baka yung mismong paghahanap at pagtuklas, yun mismo ang point? Siguro, yun ang dahilan kung bakit after 2,000 years, pinag-uusapan pa rin natin yung mga simpleng kwentong yon na galing sa isang bangka sa gitna ng dagat.